ipinaalam kay mama at papa na pupunta ako sa bahay ng best friend nila. I mean, mortal naming kaaway, hahaha. Kung ngayon ka palang napadaan sa channel na ito, mag-share ka na po para makapanood at makapakinig din sila. Di na kita pakiusapan na mag-subscribe at mag-like. Baka ayaw mo rin? Tinignan seryoso ni Chen. Kung gusto mong makagraduate, pumunta ka ng bahay. Don't worry, hindi ko rin naman sasabihin sa bahay na anak ka ng tatay at nanay mo. At saka, sayang lang ang bala sa'yo. Pero kung hindi ka titigil sa kamaldituhan mo, ako na mismo ang kikitil sa buhay mo. Stress ako kaya huwag mo akong guluhin. Sabi nito at may inabot sa akin. O ayan ang topic mo. Ikaw na ang bahala mag-research ng mga impormasyon tungkol. Napakasungit talaga ng babaeng ito. Parang gusto ko tuloy itong kutusan. Pasalamat siya at maganda siya. Umuwi ako ng bahay na naiinis pa rin sa babaeng iyon. Samantala, hindi ko ipinaalam kay mama at papa na pupunta ako sa bahay ng best friend nila. I mean, mortal naming kaaway, hahaha. Pero syempre, nagdala ako ng baril sa loob ng bag ko. Protection ko lang naman ito just in case. Chance ko na ring makita ang bahay nila at makilala ng personal ang papa ni Chen. Nagmotor lang ako papunta sa kanila. Nang makarating ako sa kanilang lugar ay agad kong itinext si Chen na lumabas ng kanilang bahay at sunduin ako. Lumabas siya na ang suot lang ay white shirt at pajama niyang Snoopy habang nakatali lamang ang kanyang mahabang buhok. Walang ka-effort itong mag-ayos. Natulala naman ako ng saglit sa kanya. Parang may kakaiba akong nararamdaman. Bakit kasi ang ganda? Baka naman pwede mo i-like ang FB at FB page ko para gawaan kita ng next part. Nasa description po ang link agoy. Ng anak ng nakapatay sa lolo ko. Pakshit lang. Hoy, tara na. Pinitik niya ako. Tinatawag niya ako sa family name ko. Tapos ay tumawa siya. Huwag kang mag-alala, mamaya sa loob ay first name basis tayo, okay?